Paano maprotektahan ang sarili ng OFW sa abusadong employer? Una, alamin ang iyong kontrata. Bago ka umalis, basahing mabuti ang kontrata. Alamin ang oras ng trabaho, sahod, off days, at trabaho na sakop mo. Magtago ng kopya ng kontrata or soft copy. Kung wala sa kontrata, may karapatan kang tumanggi. Pangalawa, kilalanin ang mga sinyalis ng abusadong employer. Mag-ingat kapag palaging OT pero walang bayad. Kinukuha ang passport mo, minamaliit, sinisigawan o tinatakot ka. Hindi ka pinapayagang magpahinga o makipag-ugnayan sa iba. Huwag baliwalain ang mga red flags. Pangatlo, huwag isuko ang iyong pasaporte. Illegal sa maraming bansa ang pagkuha ng passport ng employer. Passport mo ay personal na dokumento, hindi pag-aari ng amo mo. Kung kinuha, humingi ng paliwanag. Ipaalam sa embassy or sa labor office kung ayaw ibalik. Pang-apat, alamin kung saan lalapit. I-save sa phone at isulat ang Philippine Embassy or Consulate, Polo, OWA hotline emergency numbers ng bansa. Mas mabuting handa kaysa magsisi. Pang-lima, mag-ipon ng ebidensya. Kung may abuso, mag-screenshot ng chats, pictures ng oras ng trabaho, notes ng mga nangyayari, date and time. Mahalaga ito kapag magsusumbong ka. Pang-anim, huwag matakot magsalita. Maraming OFW ang nagtitiis dahil sa sayang ang trabaho. Baka mapauwi, pero tandaan mas mahalaga ang buhay, dignidad at kalusugan mo. At panghuli, humingi ng tulong sa kapwa OFW. Sumali sa legal OFW groups. Humingi ng payo sa mga matagal na sa bansa. Iwasan ang chismis. Hanapin ang tamang impormasyon. Paalala, hindi sukatan ng pagiging mabuting OFW ang pagtitiis sa abuso. May karapatan kang respetuhin. Ang pagiging OFW ay sakripisyo pero hindi dahilan para apihin. Kapag alam mo ang karapatan mo at kung paano protektahan ang sarili mo, mas malakas ka. Hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang tao.